will answer it. So in this particular case, Lorna Capuna will really have to advise her client kung paano i-invoke karapatan na ito in the right way. So, ibig sabihin po ba nun, Attorney Florendo, ibig po bang sabihin, gaya nung nasabi ni Attorney Manny, na hindi pwedeng the whole time ay tatahimik na lang si Napoles at wala siyang sasabihin? Yung po bang right against self-incrimination ay depende po yun sa tatanungin o pwede nga yung lahat ng tanong ay wag niyang sagutin at sa husgado na lang? Ganito po yan. Bale, yung pagkapatawag kay Janet Napoles, pagpunta niya sa Senado, pag tinanong siya, doon siya pwedeng mag-invoke ng right against self-incrimination. No one should be compelled to testify against oneself. Diba? So, pagdating niya sa Senado, pwede, nasa kanya, na hindi niya sagutin. Pero kung maalala po natin na lumabas sa pahayagan ng mga ilang araw na sinabi ni Attorney Capunan na parang pwede rin yatang maging bayani si Janet Napoles. Parang may lumabas na isyong ganon. Ngayon, more than the legal, let's go to the moral aspect of this one. Baka pagkakataon, di ba? Kasi pag-usapan natin kung gusto ba niya o hindi. Baka naman pagkakataon to para ihayag niya yung katotohanan. Di ba? If she wants to be a hero, if she wants the public to have a different view of herself, na hindi parang siya yung reyna ng mga kawatan, baka ito yung pagkakataon para magsalita siya at magsabi ng katotohanan para sa lahat. Kati, meron akong katanungan dun sa possibilities eh. Kung sumagot siya at lilinis niya yung pangalan ng ilang senador, or kung hindi siya sumagot, ibang track ang tatahakin ng investigasyon. Pero bago ko itanong yan, gusto ko munang ibaling yung kwentuhan kay Attorney Trixie. Attorney Trixie, merong pending case. At meron kang mga public prosecutors involved. Yes. Meron kang ombudsman lawyers involved. Naganap ito ngayong ating calamity. At nare-realize ng ating taong bayan kung gaano kalaki yung loss natin sa ating infra, sa ating kultura. And tapos iniisip mo yung nawawala sa korupsyon. You think this would add urgency to the issue? With this add urgency, actually, what it adds is a new dimension. Kasi, for example, matagal bago sumagot ang pambansang pamahalaan ukol sa whether or not i-fund nila ang restoration ng mga cultural treasures na nasira nitong calamity. Pero ang tagal din nila mag-explain kung saan napunta kung itong mga pera-pera na to. Kung hindi umungkat, kung hindi kumati sa isip ng publiko ang issue na ito, walang lalabas. At tuloy-tuloy pa rin to at tuloy-tuloy pa rin ang panlilimos ng taong bayan sa mga iba-ibang causes. Conservation is just one of them. Yung mga NGOs na nanlilimos para makatulong sila sa literacy, makatulong sila sa mga street children, literally, limos itong mga to. So pag nakakarinig ka ng milyon, maabot sa bilyon, na hindi natin sigurado kung nagamit ng maayos, sinong hindi maiinis, ano? So, tapos pag pupunta ko galing kami ng Bohol, makikita mo na hirap na ang taong bayan dahil sa calamity at hirap na naghahanap ng intervention ng pambansang pamahalaan, nabdadagdagan na naman ng isa pang dimension yung iniisip mo. So, parang makakarinig ka talaga na kailangan lang namin tubig. Kailangan lang namin konting saklolo hanggang makatawid lang, hanggang maayos yung mga kalye, hanggang makaalis kami dito. Tapos kakati sa isip nila na ang pinag-uusapan sa Senado, bilyon. Pero on the other hand, marami rin tayo naririnig, Mark, na opinyon ng taong bayan na nagsasabi na kung hindi ma-freeze o hindi na-freeze itong PDAF, mas malalapitan ng taong bayan ang kanilang mga congressmen sa mga ganitong pagkakataon. At meron tayong sa show nagsabi na pwedeng gamitin sa tama ang PDAF. At narito kasama po natin ulit, Ginoong Popoy de Vera. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi naman. Okay, pasagot na natin kay Professor De Vera. Yun nga, no, merong magkakasalungat na opinyon. May mga nagagalit dahil yun daw pera na nalustay sa katiwalian ay sana nagagamit
sa mga ganitong pagkakataon ng mga trahedya. Ngunit may nagsasabi rin na sa mga ganitong pagkakataon kung talagang magagamit yung PDAF na maayos ay may mas malalapitan yung taong bayan. Ano pong opinion nyo ukol dito? Alam mo yung issue kasi ng PDAF, nagkabuhol-buhol na yung iba-ibang dimension ng issue eh. Ito'y produkto ng matagal ng panahon na nag-iba-iba yung anyo ng PDAF. Nung panahon ni Karine, meron namang PDAF noon, pero walang anomalya. CDF ang tawag, no? Walang anomalya. At si Karine ay naging sikat sa Senado dahil napaka-kuripot at laging galit pagka merong masamang gastusin. Ako'y nagtatrabaho sa Senado noon. Kay Teroy Laurel ako nang nandoon si Karine. At si Senator Sagisag, notorious yung bagay. Lalo na yung biro may pati sa committee hearing, pati yung pagbigay ng merienda, kinukulit pa kung magkano. So, nung panahong yon, hindi naman issue yung misuse of public funds dahil maliit lang yung amount ng PDAF, ang mga senador metikuloso, binabantayan nila, etc. Kung yung panahon na yon ay nasa ngayon, palagay ko hindi hindi magiging issue yung PDAF at makaka-respond talaga ng mas mabilis sa isang trahedya. Pero napabayaan pinagbigyan natin na naging napakalaki ng discretion, nagkaroon ng corruption. Kaya ngayon, hindi mo na mahiwalay yung abilidad ng Kongreso to respond faster versus the public anger at the misuse of public funds. Gustuhin man nating hiwalayin, parang mahirap. Kasi ang tingin ko dyan sa Bohol, hindi rin naman dapat asahan lahat sa national agency na pag nagkakalamidad, agad-agad nakaka-respond ang national government. Tandaan natin ang issue ng disaster management, responsibilidad ng local government yan, unang-una. So ang tanong na gusto kong ihayag ano ba ang ginawa nito mga nakaraang panahon to capacitate and prepare local governments so that when disasters, it's not only the national government that acts, it is also the local government that responds. Okay. Kati, meron akong nabitin na katanungan kanina about possibilities nung pagtestigo ni Napoles. Gusto kong itanong kay Attorney Luna. Attorney Luna, paano kung, alam naman po natin sa mga abogado, nagde-develop ka ng iyong witness, hinahanda mo sa protektado yan sa iyong direct. Limitado yung iyong direct questions at yung cross, limitado doon sa iyong direct or somehow to some extent, limitado. Paano nga kung nagtestigo si Ginang Napoles at sinabi niya yung mga senador na yan, walang kinalaman yan? Well, hindi natin ma-predict kung anong mangyayari sa November 7. She may invoke her complete silence or she will say something which will give us an idea kung ano talagang nangyari dito sa FIDAF. But she has to be very careful kasi may mga nakabingbing kaso na first doon sa RTC, although hindi connected doon sa FIDAF, but yung pinakaseryoso yung mga complaints for plunder sa Office of the Ombudsman. So if I were her counsel, I will really emphasize na huwag mo nang sagutin yung mga tanong. But of course, kung ang tanong ay ikaw ba ay si Janet Lim Napoles, I don't think so she can invoke her right against self-incrimination. Okay, marami pa tayong katanungan sa ating mga panauhin, ngunit tumungo muna tayo sa ating kasamang si Gio Tingson. Maraming salamat. Kasama natin ngayon ang mga taga-ICCT Colleges, Cainta, at ang unang magtatanong, Danica Ponon. Danica, question. Ang katanungan ko po ay para kay Attorney Trixie Angeles. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sa amin po kasi, sa panig po namin mga estudyante, meron pa rin pong kaunting kaguluhan sa pag-iisip namin kung ano po ba talaga yung gampanin po ng ombudsman. So ang tanong ko po, ano po ba yung role ng ombudsman para sa usapin na tinatalakay po natin ngayon? Pagdating sa mga kaso ukol sa mga civil service officials from a certain salary grade and up, ang opisina ng ombudsman, sila ang iimbestiga at naghahanap ng tinatawag natin na probable cause. Kapag may probable cause ang isang kaso, for example, yung respondent ay malamang siya yung
nawang krimen at malamang may krimen na nangyari. So kung masasagot itong tanong na ito na oo, masasampa ngayon ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang ombudsman ang siyang magiging prosecutor dito. So first stage ito, hanapan muna ng probable cause. Pagka may finding of probable cause, ibig sabihin pwedeng tumuloy ang kaso. So yun yung primary role ng ombudsman. Bago ko puntahan ang susunod na estudyante na magtatanong, may tanong lang tayong mabilis para kay Senator Sagisag. Senator Sagisag, naging malaking issue po ang right to self-incrimination at contempt sa Senate Blue Ribbon. What would merit contempt kapag in-invoke po ang right to self-incrimination? Dahil ito po yung isang bagay na laging nagka-clash sa Blue Ribbon hearings. Yan ang kasaysayan nga dahil yung Arnold, yun din salupon ng Lasong Bugao, Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung talagang halimbawa, ang tanong ay hindi naman maka-incriminate at in a position to answer, pag hindi nag-cooperate, yun, malinaw na contempt. Pero ang problema ko, kung yung tanong may lead to incriminate me, and that is when I will invoke the right not to speak. So yun ang, in other words, kung talagang in aid of legislation, hindi ko maintindihan dito dahil nandiyan ang Ten Commandments, nandiyan ang Republic Act 3019, nandiyan ang 6713, nandiyan ang Revised Penal Code. Ano kayang bagong batas ang kailangan pa natin para prosecutin itong mga taon to? In fact, may nagsabi na in all these years of in aid of legislation, wala. Talagang circus lang. In aid of publicity, in aid of pre-election, pero wala yatang nakakraft na batas. I have not really researched that. Pero dito, what additional laws do we need for this circus? Talagang circus ang mangyayari. Sa November 7, yan ang may bias view, no? As a human rights advocate, I hope that Janet will not even give her name, rank, or serial number. It is his basic human and constitutional right not to speak. Okay. Meron pa tayong mga katanungan pagkatapos ng break. Tignan naman natin to in light of public interest. Magbabalik po ang PDAF Watch, The Road to Justice, a PTV Special Forum.